Ayan, Sister Nika, Sister Angel, Brother Daniel, Nanay, Praise God. Evelyn, Nanay Luna. Praise God sa buhay maatiling. Grabe yung revelation na binigay ng Panginoon sa topic natin ngayong hapon. Yung Praise pinakatumatak sa God. akin, ate, is yung um, kapag wala kang tinanim, so wala ka ding maaasahan, natutubo at wala ka ding aanihin. Kapag nagpaulan na ang Amen. Panginoon ng blessing, kasi di ba po, yung lupa na hindi mo tinaniman, di ba po, nananatiling lupa. Diba, walang Amen. tumutubo na life form na pwede mong mapakinabangan. Na kung saan, yun nga po no, yung araw-araw ng pagbabasa, pagpipray, pagsisik sa Kanya, until, di ba nga po, ibuhos na lahat ng Panginoon yung spiritual gift sa'yo. Sa gayon, magawa mo na yung plans na ibinigay niya or yung destiny na ibinigay sa'yo. Di ba nga po? So, at saka, meron po ako nabasa kanina po sa YouVersion. Ano siya ate, connected siya dyan sa na topic. Ngayong hapon, yung nasa Kawikaan 19 verse 17, ASD version po ito, na kung saan ang tumutulong daw po sa mahirap ay parang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa kabutihang ginawa niya. Amen. Na siyang, di ba nga po, nabanggit din ni Ate Lynn kanina, na, ang tawag dito, yung ano nga ba yun? Wala, nalimutan ko. Sige, Sister Nika, Isipin, mapaalala yan ni Lord. Isipin. Ba't gano'n? Biglang nawala sa akin. Na, may na-snatch bigla Na-snatch. Pero hindi po sita in Para Jesus' ayaw name. sabihin. Wala, nalimutan ate, alalahanin ko. So, yun lang po. Sobrang ang galing ng Sige. Panginoon. Mamaya, Sister Nika, pag pinaalala ni Lord. Ayan, mga kapatid, baka may dadagdag kayo? Ayan, may idadagdag ako, sister, yung about sa pagbibigay. Yes, tama ka, di ba? Sabi mo kanina, ang pagbibigay ay dapat bukal sa puso, di ba? Amen. Kasi ang pagbibigay po ng bukal sa puso ay nakakadugod sa ating Panginoon. Amen. Kasi mararamdaman natin, hindi tayo kasi yung nagbibigay. Ang Panginoon. Mararamdaman po natin na kapag tayo'y sinabihan ng Panginoon na tulungan mo yung kapatid mo o yung kapwa mo, hindi ka mag-aalinlangan. Mararamdaman mo na magbibigay ka ng bukal na tulong sa Kanya. Kasi galing sa Panginoon. Dahil ginagamit lang po tayo ng Panginoon para ipakita, iparamdam sa tao, sa kapwa natin, yung pagmamahal niya. Para maiparamdam gamit natin na ang Panginoon ay hindi nawawalay sa kanila. Na nandyan, na kahit anumang hirap ng buhay, na danasin, meron at meron siyang gagamitin na tao para tulungan ka, ipagkaloob sa'yo yung ninanais mo. Diba? Yung pinapanalangin mo. Kasi, sabi nga sa John 14, hindi niya tayo iiwan. 'Di ba? Hindi niya tayo iiwan na parang isang orphan, na parang isang diba? Lagi siyang nandyan, nakasama natin sa araw-araw, na kailanman hindi niya tayo iiwan. Tsaka, dito, meron pa ako na dito, 'di ba? Magbibigay ng huwag maghangad ng kapalit. Kasi, sa oras na tayo nagbigay, hindi naman natin kailangan humingi ng kapalit. Kasi yung pagbibigay na yun, bukal sa puso. At yung pagbibigay na yun ay nakikita ng Panginoon. Dahil nakikita ng Panginoon ang nilalaman ng puso mo. Diba? Tsaka dito, yung sa faith, yung sa kasi yung faith kasi, binigay sa atin to ng Panginoon para maging isang sandata natin. Paano po ba magiging isang sandata ang pananampalataya? Na kahit po sa daming problema man po ang ating naranasan sa buhay, basta meron tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo kayang tibagin ng mga problema na yan. Kasi alam natin ang Panginoon ang kasama natin. Alam natin ang Panginoon ay kailanman hindi niya hahayaan na ikaw ay malugmok sa problema na yan. Hindi niya hahayaan na mai-stay ka sa problema na yan. Gagawa at gagawa siya ng paraan para makalaya ka dyan, makaalis ka dyan. Kaya ang gusto lamang po ng Panginoon, magtiwala,
manampalataya sa Kanya, na kaya Kanyang alisin dyan, na kahit hindi pa po natin nakikita, mararamdaman natin na ang Panginoon ay lagi nandyan. Kagaya nga po dito sa sinasabi niya sa John 14, verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko, di ba? Manalangin tayo sa Panginoon. At pag tayo'y nanalangin sa Kanya, asahan natin, ito'y Kanyang ipagkakaloob. Kasi alam ng Panginoon yung puso mo. At alam ng Panginoon kung ang pinapanalangin mo ba ay para sa ikabubuti mo. Kasi hindi niya ibibigay yan kung alam niyang hindi ikabubuti. Ipagkakaloob niya yan dahil alam niyang ikakabuti mo. Yan, ang kailangan lang, hindi man dumating ngayon, ang kailangan lang, magtiis ka, maghintay ka na darating ang time, darating ang oras na makakamit mo yung pinanalangin mo na yun. Yun lamang, Sister Bless. Salamat. Amen. Praise God. Tama po yun, no? Praise God dyan, nasa buhay mo din, Sister Angel. Diyan sa revelation ni Lord, na dagdagan ko lamang mga kapatid, no, na kapag ka na-receive mo, eto naman ay pag na-receive mo na yung blessing, huwag ka namang matuon dun sa blessing niya, dun sa bagay na yun, dun sa answered prayer na yun, tapos makalimutan mo naman yung ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi po. So, kailangan God is everything to you. Regardless sa answered prayer na yan, hindi dapat agawin ng answered prayer na yan or ng blessing na yan, yung attention mo, yung focus mo sa Panginoon. So, dapat sa Kanya at sa Kanya pa rin, para pagkalooban ka pa niya ng pagkalooban. Kasi marami po nangyayari kapag ka natupad na po yung kanilang pinapanalangin, wala na, nagfo-fall away nila sila sa Diyos. Natutuon na sila doon sa buhay nila, doon sa blessing na iyon. Kaya, yun po din ang iniingatan ng Diyos. Kaya, tinitingnan niya pa muna kung ready na yung puso natin, kung ready na tayo doon sa blessing na yun, sa malaking blessing na yun. Before niya ibigay, titingnan niya yung heart intention, kung prepared na ba tayo doon na ma-handle yon. And then yung management, yun yung lagi natin din sa sa prayer natin, na pray for management. Lord, pagkalooban niyo po ako kung paano ko mamamanage, kung ano man po yung gusto niyo ipuspo sa akin, kasi given na nga po yung blessing, pagkakaloob niya yan, kahit hindi pa po natin i-pray sa Kanya, kasi alam niya po yung nasa puso natin. Ayun, Nanay. Yes. Amen. Yes Ako po, naman Nanay. ito. Naririnig ako. Yes po. Yes. Okay, thank you Lord sa hapon na ito, Panginoon. Praise God. Dito ako sa napuspos sa 1 and 2. Basta ito. Babasahin ko dahil diba simula na lang, nandito tayo sa kingdom mentality, seek the kingdom of God. Nung tayo nasik na natin ang kingdom of God, so nandyan na sa atin ang katauhan, nakikita na sa atin kung paano na tayo mamuhay. At bilang nasik na natin ang kingdom, nandun na ang fruits of the Holy Spirit, nananahan na sa bawat isa sa atin. So, di ba ang sabi dito, sa verse 1, hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga Macedonia. So, dahil nga nasik na natin ang kingdom of God, nandyan na, nananahan na sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Hindi na ipinagmamalaki na tayo, nananahan na sa atin ang Panginoon na tayo'y kawangis na. So, pag hindi na natin kailangan, hindi, ipinagmamalaki na tayo sa Macedonia. Ipinagmamalaki na dahil nakikita na ang conviction ng Panginoon at nakikita na kung paano tayo tutulong ng bukal sa puso natin. Dahil nandun na tayo sa nananahan na sa atin ang Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. So, ang Panginoon na ang magko-convict kung paano tayo tutulong na bukal sa ating puso. So, diba, nararanasan natin na bakit umaabot yung isipan natin sa mga kapatiran na kumusta na kaya siya sa panahon ngayon?
there is always a conviction of God na dahil sa naiisip natin kung anong kalagayan, lalo na sa ating mga kapatid kapatid sa Panginoon or sa ating sambahayan, nandyan talaga na kailangan nating tumulong na hindi pa natin alam kung ano ang dapat nating itulong. Pero there is always a conviction of the Holy Spirit na tayo ay tumulong. So, di ba sinasabi na kung gaano kalaki ang itatanim mo, ganun malaki din ang iyong aanihin. So, kung maliit ang iyong itinanim, kakaunti ang iyong aanihin. So, if God, nandyan na sa buhay natin, walang alinlangan, buong puso nating ibinibigay kung ano ang mga pangangailangan ng ating kapwa. Hindi tayo nagmamaramot dahil nandun na, kumbaga naisip na natin, nandun na tayo sa Panginoon, na ang Panginoon hindi nag-alinlangang buhay niya ibinuwis sa atin para tayo maligtas. How much more us na ang lahat ng biyaya na ibinigay sa atin ay galing sa Panginoon. So, mga kapatid, kung marami nga tayong itinanim, halimbawa sa Word of God, di ba? Kung marami tayong itinanim sa kapwa natin, sinunod natin ang kalooban ng Panginoon na magtanim at magtanim tayo ng salita niya, magagalak ang Panginoon sa atin. Nasusunod natin ang will ng Panginoon, ang utos niya na go to the word. Ano ba yung humayo kayo? Ano? Yung i-preach mo, you preach the gospel of the Lord. So, sa pamamagitan nun, nagtanim na rin tayo sa kapwa natin. So, galak na galak ang Panginoon sa atin dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Kasi, hindi lang ito nangyayari sa tulong physical and about money or about something. Ito'y tulong na nagmumula sa puso and a spiritual realm. Kaya mga kapatid, nagre-rely ito kung ano ang katauhan natin, paano tayo tutulong sa kapwa. Kasi there's a time na tayo'y may nakasalamuha sa taon, and one time makikita natin, kawawa naman siya. On the spot, bibigyan mo siya. Kasi kinonvict ka ng Panginoon. Na on that moment, nakita mo siya, noon lang kayo nagkita. Pero bukas palad kang nagbigay sa kanya dahil na-feel ng puso mo kung gaano kanya kakailangan on that moment. Wala kang pag-alinlangan, ibinigay yun. Kasi nandun ang love sa puso mo sa ating kapwa. So, in this moment, yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi lang ito dahil dito sa salita ng Diyos. Ito'y nangyayari sa buhay ko. Hindi lang ito dahil sa mga sinasabi ko na sa inyo, ito'y nangyayari ang conviction ng Panginoon sa buhay ko na hindi ako nag-aalinlangan. Sasabihin, uutangin pero hindi binabayaran. Once na umutang, hindi ko na alam yun at hindi ko na iniiris ko na sa puso ko yun. Gawa ng nangailangan yun eh. Diba ang sabi ng Panginoon, pag umutang sa iyo, bahala na siya magbayad. So, nandun ang puso natin sa bawat isa. Hindi lang tayo mananahan sa tulong nang hindi galing sa puso. Lahat ay conviction ng Panginoon kung bakit ka nagbibigay. Bakit ka nagbibigay ng pagkain? Bakit ka nagbibigay ng pang-ulam sa umagang-maga pala? Dahil nandun sa puso mo ang Panginoon. Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Nagtatanim ka sa kanila. Nagtatanim ka ng bagay
to the unseen world, spiritually, ibinibigay mo. Kaya dapat tayo talaga sumunod kung ano ang conviction ng Panginoon. Pero hindi naman lahat ang tao na humihingi ng tulong ay totoo. Kaya gagamitin natin ang discerning of the Holy Spirit na dapat maramdaman natin kung totoo siya sa buhay, sa totoo siyang humihingi ng tulong. Pero ako, sa daan, sa mga pulubi, ramdam ko na kailangan nila tayo pag nadaanan natin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Pero mayroon doon ang hingi ng tulong, nangihingi ng limos, pero after that, isinisigarilyo. Ganon ang nangyayari minsan. Kaya, kailangan mo talaga, pag nakapagbigay ka ngayon, sa susunod at nandun pa rin sila, na naabutan mong naninigarilyo, hindi nakaloobang mabigyan mo siya. Kasi hindi niya, ikaw na ang nagiging daan para siya magkaroon ng sakit. Mas mayroon pang higit na nangangailangan na talagang kailangan tayo ng kapwa natin. So, mga kapatid, kung tayo'y magbigay, ang ibinibigay natin sa ating mga kapatid ay galing sa Panginoon. Iyon ang naiisip ko, iyon ang ginagawa ko. Kasi all the blessings ay galing talaga sa Panginoon. Amen. Lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin, lahat kalakasan, lahat biyaya, blessings, lahat nagmumula sa Panginoon. Kaya, kung ano man mayroon tayo na kaya naman nating ibigay, lukuhin man tayo ng kapwa natin na humihingi ng tulong, sa Diyos siya magbabayad, hindi sa atin. Yun lang sa akin. Thank you sa ating lahat sa hapon na ito. Nawa ang lahat ng verse na ito ay pumasok sa puso't isipan natin. Dahil maraming revelation na binibigay sa atin ng Panginoon. So thank you Lord sa hapon na ito. Salamat sa aking mga kapatid sa Panginoon. Praise God, nanay. Talagang tumatak sa akin yung conviction, nanay, no? Sundin po natin ang conviction sa atin ng Diyos, di ba, ng Holy Spirit, yung pag kino-convict na nga po tayo, na tumulong, or kino-convict na hindi tulungan, susundin po natin kung ano pong utos ng Panginoon, kung anong conviction niya sa atin. Kasi kapag po hindi natin sinusunod yung conviction na sa atin, alam na natin na kino-convict na tayo, tas hindi natin ginagawa. Yun ay disobedience po sa Panginoon. At dyan nag-i-start na nag-grieve po natin yung Holy Spirit. Hanggang sa, di ba, laging mong hindi sinusunod, hindi mo na siya, parang unti-unti, hindi ka na nako-convict, di ba? Hindi mo na siya naririnig, wala na. So, kailangan po lagi nating sundin yung conviction po sa atin na galing po sa Diyos. Kasi yan po ay para din po sa ating kabutihan, di ba? Para hindi tayo mapahamak, hindi lang po din sa pagtulong, no? Kunwari, kapag ka sinabihan ka, kinonvict ka ng Holy Spirit, huwag ka munang umalis ngayon. Ikaw, gustong-gusto mong umalis, tapos may mangyayari pala, o, di ba? Hindi na pahamak ka pa. So, kailangan po talagang sundin ang conviction ng Panginoon, ng Holy Spirit, kasi para hindi po natin siya mag-grieve. Para po mas lumakas ng lumakas yung boses, yung conviction niya sa atin, at yun ay ating masunod, mga kapatid. So, baka may magdadagdag pa. Sister Nika, baka napaalala na ni Lord. Or Nanay Evelyn, Brother Daniel. Naalala ko na ate yung about Yan, po praise sa God. kapag may ginawa tayo sa kapwa natin, hindi natin yung ginawa sa kanila, kundi ginawa natin yung para sa Panginoon. Kasi nga po, di ba, yung pagmamahal na ipinaranas niya sa atin is nasa atin na as a vessel. Diba? At yun yung nag-uumapaw sa mga puso natin. So, yun din po yung lalabas sa ating mga gawa. Yun lang po. Praise God. Oo, yun yung sister, yung nasa Mateo, yung
nagpakain, nagpainom, tapos tinanong nila kailan daw, 'di ba? Kailan sabi ng mga ano doon, mga tao, kailan daw nila nakitang nagutom ang Panginoon or walang damit or nasa kulungan na binigyan nila, na tinulungan nila. Ang sabi nga ng Panginoon doon, yung pagtulong mo sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid ay pagtulong mo sa Diyos. Sa Panginoon natin yung ginagawa, 'di ba? So yun. Baka may dadagdag pa, Brother Daniel, Nanay Evelyn. Ako naman, magandang hapon po sa ating lahat. Hapon, Nanay. Ah, ito nga, ang topic na inano mo, Sister Lynn, hindi lang tungkol sa pagtulong ang dapat natin matutunan, kundi rin meron dapat tayong matulungan tungkol doon sa spiritual. Amen. Lalo-lalo na yung mga tumatalikod sa ating Panginoon. Tulungan din natin sila na makabalik sa Panginoon. Amen. Tapos, yung conviction na sinasabi ni Lord na tulungan, di ba, binibigyan din naman niya tayo ng conviction na tulungan mo yan kung sino yung nanghihingi sa iyo ng tulong na bigla. Huwag tayo magdalawang isip. Kasi mararamdaman mo naman yun kung ano talaga sa pangangailangan nila. Maging kusang loob tayo na yung bang ano talaga sa loob natin. Huwag tayong matakot kung babayaran ka ba nila o hindi. Basta si Lord na ang mag-aano nun. Basta importante. O ano yung umano sa'yo na dapat mong tulungan natin. Huwag tayo magkantay ng kapalit. Lalo na sa hindi natin nakikita, di ba? Ang Espiritu naman ng Panginoon hindi natin nakikita. Parang ganun din yun sa buhay natin. Nararamdaman ba natin kung sino yung masasalubong natin o maiisip natin sa paligid natin, tulungan natin. Yun ang sa akin. Yun nga, sabi, magtanim ka, kung kakaunti ang tatanim mo, ang tinanim mo, kakaunti rin ang aanihin mo. Totoo yun. Pero hindi na dapat tayo magbase sa ganun. Hayaan na natin ang Panginoon ang siyang magtilig at mag-ani na kung ano iaano niya sa atin. Huwag tayo matakot. Yun ang naging ano ko sa buhay ko. Sige lang. Kapit lang sa kanya. Kumbaga ang ano doon, ang right ano doon, Nanay, no? Kung marami kang itinanim, marami ka ding aanihin. Yan. Oo, ang dami. Praise God. Marami talaga. Prayer lang. Yun lang na nagkulang lang ako ng ibang pagbasa sa Bible. Pero lahat ng nabasa ko, nakonvict ako. Sabi ko, ala, nangyari ito ah. Ito yung nangyayari. Kaya Praise God. yun lang inaano ko na patuloy lang tayo makipag-ugnayan sa Panginoon, lalo-lalo na rito sa mga salita. Napakabuhay talaga. Ano ko na talaga. Maraming salamat sa Panginoon at sa ano natin na ito na pagsasama natin na maikling panahon. Marami akong natutunan at yung natutunan ko na nakalipas na rin sa buhay ko na nangyari. Ngayon ko na intindihan. Kaya salamat sa Panginoon. Binigyan niya ako parati ng katatagan at hindi siya nagkulang sa buhay ko kahit na mag-isa lang ako. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Kaya yun lang mga anak. Magpakatatag kayo. Tayong lahat. Dahil nandyan lang ang Panginoon sa buhay natin na nakagabay sa atin kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa buhay. Yun lang. Salamat. Amen. At ang nakuha ko dun sa dinagdag ni Nanay Evelyn, na talagang, di ba, hindi lang naman physical ang tulong, spiritual, na ito, na-realize ko, pinutsakan ni Lord ngayon na ito, na binigyan niya nga tayo ng mga makakasama sa pinagdadaanan natin sa bawat araw sa walk natin, sa makipot na daan. Ito ay, di ba, sama-sama tayo nagdadamayan, di ba, nag-aakayan, nagpapalakasan, nag-share ng mga nararamdaman o conviction sa atin, or basta nag-sharing
yun po yung nagpapalakas din niya sa atin, di ba? Nagko-comfort sa atin, nagpapatatag sa atin. Yun yung tulong. Tinutulungan natin yung bawat isa. Di ba? Hinahatak natin pataas. Hinihila natin pataas. Hindi natin inaano pa baba, di ba? Parang pataas pa lahat. Kaya para lahat ay talagang sumagana ng sumagana, spiritual. Hindi lang ikaw, di ba? Yan. Maraming salamat. Brother Daniel. Kami dadagdag ka pa Good po. afternoon. Yung sa akin po ate, yung always abide in the Lord. Amen. Kahit anong problema or ano pa yan, wag mawawala sa Panginoon kasi alam niya naman po lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. And alam niya po lahat yung mga kakulangan sa atin. Kung meron po pong pinanghihinaan po tayo ng loob sa ating walk, alam niya po yun. Kasi talagang normally po talaga nating mararanasan yun. And also yun nga po na, yun nga nasabi rin kanina sa verse 1 na inano rin ni nanay, na yung pagiging masigasig o zeal sa paglilingkod sa Panginoon is hindi po nawawala. Ayun nga po, no, sinabi nga ni Apostol nga, Pablo nga rin po na hindi niya na nga po kailangan talagang sulatan itong mga taga-Korinto dahil yun nga po is nakapasa loob na sa banal na spirito na nasa kanila yung kumbaga yun nga yung conviction na tumulong or umano nga po magbigay nga po doon sa kanilang mga kapwa at kaloob nga rin po doon yung pagmamahal na inano nga rin po sa atin ng Panginoong Hesukristo mo na yun nga po no na mahalin natin ang bawat isa kapatid natin yan or hindi man po natin kapatid sa pananampalataya ay ipakita po natin yung pagmamahal na kagustuhan po na ibigay rin po natin. Yun nga po noon, ibigay po natin sa ating mga kapwa na katulad po ng ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And ito rin po yung pinakatumatak po talaga sa akin dito sa ating pong naging topic sa hapon po na ito is yung yung love. Never pong mawawala yung love sa bawat isa. Kasi alam nyo po yun, yung pinaka-love po na umano sa akin dito mga kapatid is yung sa pagbibigay. Hindi man po siya physically na pagbibigay but yung spiritual katulad nga po ng ginagawa nating pagbabahagi ng katotohanan at ng salita nga po ng Panginoong Hesukristo lalo na nga po sa mga kapatid nating lost at talaga pong alam nyo po yun naghahanap ng comfort, yung tunay na comfort hindi po sa mundo dahil ang tunay po na comfort na makikita natin ay nasa Panginoong Hesukristo lamang mga kapatid na siya magbibigay sa atin ng peace, kaligayahan, at yung tunay na pagmamahal na hindi natin nararamdaman sa mundong ito or sa kahit sino mang tao na nakapaligid sa atin. Sa Kanya lamang po yun nakabatid mga kapatid. At yun nga po no, na yung ginagawa nga po natin na pagbibigay is para na rin po tayo nagtatanim. Nagtatanim na rin po tayo sa ating mga kapatid. Nagtatanim na rin po tayo. Tulad nga po nito, yung pagbabahagi ng salita. Nagtatanim po tayo ng pagmamahal sa kanilang mga puso na nai-apply din po nila sa kanilang mga buhay. At yun po, no, doon po nakikita ng Panginoon yung ginagawa nga po natin pagiging masigasig at pagmamahal po sa ating mga kapwa. Yung pagsasabi po ng katotohanan, yung pagsasabi po ng kanyang salita, at yung pagbabahagi po ng kanyang salita sa mga tao pong nakikinig ngayon, lalo na po dito sa live ngayon mga kapatid. At doon niya po pupuspusin yung ating nga po mga pangangailangan kasi kitang-kita niya po lahat ng ating mga hirap, lalong-lalo na po yung nilalaman ng ating mga puso, yung mga desire ng ating puso na hindi man po sa mga makamundong bagay, kundi sa talagang mga kailangan po natin sa ating mga buhay, spiritual man po or physical mga kapatid. So, yun lang po yung pinakatumatak sa akin dito sa topic mga kapatid. Maraming salamat po. Amen, praise God. Oh no, ang nakuha ko dyan sa nabanggit ni Brother Daniel na praise God kay Lord sa revelation sa'yo na Brother Daniel, na yung yung ginagawa natin na pagtatanim ng salita ng Diyos, ng Kingdom Gospel sa mga nakakapakinig ay pagtulong, di ba? Ito ay talagang kapag sila ay nataniman at kapag ang Panginoon ay nagpaulan na nga po, diba? Mahipo yung kanilang mga puso at isik na po nila ang Panginoon. Yan po ay talagang eternal na tulong na mabibigay natin. Lagi ko po yung nababanggit sa prayer ko din na kapag kunwari kumakain ako, sabi ko, Lord, pagkalooban niyo po yung mga nagugutom. Pero more than yung physical po na help, Lord, kayo po yung kailangan nila eh.
kayo po yung eternal help na kailangan po nila sa buhay nila. Kasi pansamantala lang, parang ano lang, saglit lang yung physical na tulong. Pero yung eternal ay yung makilala kanila, mapabilang sila sa kaharian mo, at talagang mapuspos mo ng lahat ng blessing, whether spiritual or physical, para sila hindi na rin magkulang sa buhay nila. Diba mga kapatid? Yan po yun. Maraming salamat mga kapatid. So tayo po, wala na siguro madadagdag na, tayo po ay mag-closing prayer na. Sister Angel? Ayan, amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay ng ating kapatid na si Sister Bless sa pagpapahayag na. Ayan. Mga kapatid, tayo po'y manalangin na. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Sister Bless. Sa kanyang pinahayag na nagbigay sa amin ng kaalaman upang aming malaman ang tamang paraan ng pagbibigay ng tulong sa aming kapwa. Maraming salamat, Ama, sa sobrang pagmamahal mo na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa bawat buhay ng bawat isa sa amin at sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Na ganun din po ang aming ibibigay at gagawin sa aming mga kapwa, ang magbigay tulong sa kanila. Dahil kami, Ama, ay ginagamit mo lamang upang ipakita ang iyong pagmamahal. Sa lahat, Lord, I rebuke, I bind it, and cast out all the kinds of demonic spirit, demonic works, demonic plans, and demonic agenda na ginagawa ng mga kaaway. And I rebuke, I bind it and cast out and break it and cut it all the bloodlines na ginagawa ng kaaway sa simula pa lang ng aming kaninunuan. Panginoon, tanggalin, basagin at alisin mo ang lahat ng ito na nagtali sa kanila hanggang sa amin dahil sa mga kasalanang nagawa. Sa mga unforgiveness, lust, pride na nakakabit sa kanila. Ama, alisin, putulin mo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito ay masisira na at mapuputol na. At ito'y kanyang papalitan ng panibagong dugo na dumadaloy mula sa banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito, na kami ay pinupuspos mo ng pagpapala at ng iyong pagmamahal. Gabayan ang bawat isa sa amin at patatagin ang bawat pananampalataya namin na sa iyo lamang kami magtitiwala magpakailanman. For yours the kingdom and the power and the glory. The Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. Amen po. Shalom. God, shalom everyone.